Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Si Bato, si Senator Bato de la Rosa, bumuelta. Kasi may panawagan ka, Coffee, na imbestigahan itong si Bato, si Inday Sara Duterte at itong si Digong sa pagkakanlong sa isang pugante na si Kibuloy. Nako, medyo umiingay ito, ka-coffee, dyan sa House of Representatives. Meron pong mga nananawagan na imbestigahan yan. Kasi hindi naman makapagtatago yan si Kibuloy sa medyo mahaba-habang panahon, ka-coffee. Ilang buwan din niyang nagtago nang hindi siya pinoprotektahan. May mga malalaking tao na pinoprotektahan yan si Kibuloy kung bakit nakapagtago ng matagal-tagal yan at hindi agad na aresto yan. Merong nagkanlong dyan, ka-coffee. At merong umuusbong na panawagan ngayon sa House of Representatives na imbestigahan itong si Bato, si Inday at itong si Rodrigo Roa Duterte. Ba't hindi sinama si Baste? So ayan yung mga tao daw na posible, wala pa namang judgment yan, posible na may kaugnayan sa pagkakanlong dito kay Kibuloy. O ang kasong isasampa daw dyan ay obstruction of justice. Abay, hindi pwede. Bumelta dyan si De La Rosa at pinuna niya, binira niya itong mambabata, so itong nananawagan na kasama siya doon sa imbestigahan. Sige, basahin natin, ka-coffee para maging fair naman tayo. Sige, basahin natin yung responde niya. Ano yung tugon niya dito sa usapin na yan? Nagtataka ako bakit kami ni President Duterte, Vice President Sara Duterte at saka ako ay kailangan pang imbestigahan ng obstruction of justice. Ang tanong, bakit hindi? Baliktad lang yan, ka-coffee. Kung inyong matatandaan, isa si Bato nagigil diyan sa grupo ni General Torre na nagsasagawa po ng operasyon diyan sa compound ng KOJC. Gustong-gusto ni Bato na lumayas na diyan itong mga pulis diyan sa loob ng compound. Bakit kaya? Bakit kaya gusto niyang paalisin na? Biruin mo kung nakinig si General Torre dito kay Bato de la Rosa at nilisan nila yung compound na yan, baka hindi sumuko si Kibuloy. O kung hindi man sumuko, hindi na aresto. Dalawa yan contested pa rin yan Kasi di naman lalabas siya kung hindi ma-corner. Kung nung araw na yan, nung nag-hearing sila dyan mismo sa compound na yan, kung nakinig itong si General Torres sa sinasabi ni Bato, hindi mako-corner si Bato, si Kibuloy, at hindi yan lalabas sa kanyang lungga. Sabi niya, hindi ako lawyer. Hindi naman talaga. Actually, na-lecturean niya siya ni Torre Diyan sa pagdinig dyan sa hearing na yan, dyan sa KOJC. Sila, baka mga lawyer sila. Pero basahan sana nila ako yung provision ng Republic Act about sa obstruction of justice. Tingnan sana nila kung anong laman, parang gulo-gulo laman noon at pwede ba akong iugnay doon, sabi ni Senator Bato de la Rosa on the allegation of obstruction of justice against him in Kibuloy Hunt, September 11, ka-coffee, 2024. Ano sa tingin ninyo? Dapat pa bang imbestigahan itong si Bato de la Rosa? Ano? Sa tingin niyo ba may papel yan? Feeling ko, ka-coffee, ito personal take ko ito. Si Bato, dating PNP chief yan. Siyempre may connection yan. Si Bato, senador yan. Si Bato, kaibigan ni Kibuloy yan. Si Bato, sinuportahan ni Kibuloy yan para manalo sa pagkasenador. Same thing with Digong. Tinulungan niya ni Digong. Ikaw ba naman? Ang laki ng nagawa sa'yo ng tao, hindi mo ba susuklian yan? Alam na natin yan. Malinaw naman yan, ka-coffee, na mayroong papel dyan si Senator Bato. Hindi lang natin alam kung anong extent yung naging papel niya dyan kay Kibuloy. So, headline, ka-coffee, ng Politico.com. Ayan, nasa balita ito, ka-coffee. Bato de la Rosa rejects Solon's obstruction charge in Kibuloy Hunt. Read the law. Wow, nagyayabang ito, ka-coffee. Basahin daw po ang batas. Wow, sana all. Nagbabasa ba siya ng batas? Pero one time, napahiya siya kay General Torre about dyan sa pag-i-issue ng warrant of arrest at sa pag-i-issue ng search warrant. Kasi gusto ni Bato humingi ng search warrant itong si General Torre para kahit ano pwede gawin nila dyan sa KOJC. Sabi sa kanya ni General Torre, Senator, kahit saan kaming korte pumunta, hindi kami i-issuehan ng search warrant dahil ang hinahanap namin tao. Yung search warrant na yan, kapag mayroong illegal na bagay, allegedly, na nandiyan sa isang lugar na kailangan nilang galugarin para mahanap yung illegal na bagay na yan. Yan ay yung search warrant.
kapag tao ang hinahanap mo, warrant of arrest ang ini-issue ng hukom. Na-lecturean dyan si Bato ni General Torre. O sumangayo naman siya dyan. Senator Ronald De La Rosa scoffed at calls from House of Representatives that he, Vice President Sara Duterte, and former President Rodrigo Duterte should be charged with obstruction of justice for keeping Apollo Kibuloy's whereabouts from authorities. So alam nila, base sa aligasyon na ito, again, aligasyon ito ka-coffee ha, ng mga mambabatas. Alam ni Bato, alam ni Sara, alam ni Digong ang kinaroroonan ni Kibuloy, pero hindi nila sinasabi sa otoridad. Ano yan? Hindi ba obstruction of justice yan? He made the reaction to statements from Tingog Representative Judah Sidre and Taguig Representative Pami Zamora that they should be criminally liable for harboring Kibuloy while the latter was on the run from his cases ka-coffee. Napaka-mabibigat na kaso ito ka-coffee. Actually, ang number 1 na kalaban nito ng grupo ng mga Duterte, ng mga DDS, itong House of Representatives. Biruan mo, hindi si PBBM yung kalaban nila. House of Representatives lang, hindi sila umuubra dyan sa HOR. Wala pang presidente dyan, ha? Pero binibira nila ng binibira si PBBM. Hala, si BBM Bangag, kung ano-anong pinagsasasabi nila against the president. Pero si BBM laylo lang hindi siya nagre-react dyan Minsan tinatawanan lang sila. Pero HOR, ang parang hindi naman gumaganti, no? Parang lumalabas, no? Sige, birahin nyo na birahin si PBBM. Ngayon, binibira naman kayo ng binibira ng House of Representatives. Ang maganda lang sa HOR, may mga legal basis sila ng mga bira nila dito sa mga taong ito. At hindi sila makaporma. Tingnan mo si Harry Roque. Nakakaporma ba si Harry Roque dyan? Mga legal basis yung kanilang pinagbabatayan dyan. Hindi makaporma si Harry Roque dyan. O si Inday, makaporma ba dyan si Inday? O sige, bastusin niya ang House of Representatives. Hindi niya na igalang yan. Ano nangyari sa budget niya? 2 billion ang hinihingin niya. Nauwi sa 700 million. Pero may mga mambabatas dyan sa Senado na gustong ibalik yan. Yang 2 billion pesos na yan. Ang masasabi ko lang is ako'y naaawa dito sa mga congressman na ito. Wow, si Bato naaawa. Kailangan niya pa pang maawa. Dahil nga ang nasa isip na nila palagi ay politika. Nakalimutan na nila yung kanilang tungkulin sa kanyang kapwa-tao. De La Rosa said in a press briefing at the Senate on Wednesday. Politician kayo Nandiyan kayo dahil mga politiko kayo. Namumulitika talaga kayo dyan. Mga politiko kayo Lahat ng gagawin nyo political. At dapat tandaan niyo yan. At bago kayo pumasok sa Senado o sa kahit na anumang posisyon, politika yan. Kailangan masanay ka dyan. De La Rosa advised these lawmakers to read first the definition of obstruction of justice before they accuse them of committing the crime. Wow, nag-lecture. Basahin daw po muna yung nilalaman ng batas na yan. Ano daw po yung definition ng obstruction of justice? Baka hindi nga siya makapurma dyan kay Congresswoman Luis Tro. Former President Duterte is accused of harboring a fugitive because he is the property administrator of the Kibuloy estate, including the Kingdom of Jesus Christ compound dyan po sa Davao City kung saan po si Kibuloy nagtago. May punto to, ka-coffee. Sino ba nagmamanage ng teritoryo na yan? Sino ba nagmamanage ng property na yan? Di ba si Digong yan? At may official announcement pa mismo yan galing sa kampo ni Kibuloy na itinatalaga nila si Digong bilang tagapamahala ng property na yan. Ikaw ang administrator ng property na yan. Anong nangyari? Ba't nandiyan sa property na minamanage mo? Diyan natagpuan yung isang pugante. Hindi mo ba protektahan yan? Hindi mo ba tinago yan? O hindi mo ba alam yan? O alam mo at ayaw mo lang sabihin? May punto ito, ka-coffee yung sinasabi ng mga mambabatas dito. Nagtataka ako, bakit kami ni President Duterte, Vice President Sara Duterte, at saka ako, ay kailangan pang imbestigahan ng obstruction of justice, sabi ni De La Rosa. Hindi natin alam kung anong ground sa mga mambabatas dyan, pero nakikita nila ng possibility na tinago ninyo, kinubli nyo si Kibuloy at may pananagutan kayo sa batas. Sige, kung sampahan kayo dyan, edi presentahan nyo ng ebidensya. May mga budget kayo, may mga resources kayo, kuha kayo ng abogado at ipagtanggol nyo ang sarili nyo. Hindi ako lawyer. Sila, baka mga lawyer sila, pero basahin sana nila ano yung mga provisions ng Republic Act about the obstruction of justice. Tingnan sana nila kung anong laman nun at pwede ba akong iugnay doon
Sabi ni Bato, definitely. Alam na mga mambabatas yan. Hindi na nasasabihin yan kung wala sila nakikitang grounds dyan. Once Quiboloy is presented in the Senate to face his accusers in a public inquiry, De La Rosa said he would ask the religious leader and friend if he was arrested or if he surrendered. Ay, maganda. Pero alam ko na alam ni Bato kung ano ang totoo. Malinaw na malinaw yan, ka-coffee. Nag-uusap-usap yung mga yan. Kumbaga may GC yung mga yan. Pagkakaibigan yan eh, posibleng hindi. Nagpoprotektahan yung mga yan. Ang laki ng natulong ni Quiboloy sa kampanya ni Digong at ni Bato. Quiboloy's camp claimed he made the ultimate sacrifice. Wow, naniniwala ba kayo dyan? Sa ultimate sacrifice na yan of surrendering to prevent lawless violence among his followers who blocked the police from serving the arrest warrant. The Philippine National Police meanwhile said Quiboloy was cornered into turning himself in. The people deserve to know the truth, sabi po ni De La Rosa. Sige, edi magsagawa ka ng investigasyon dyan para malaman. Di ba? Pwede naman siguro. O kung hindi siya yung head ng committee na dapat mag-imbestiga dyan eh. O sige, mag-appeal siya kay Senator Risa Ontiveros, papuntahin dyan si Quiboloy. O para malaman ng publiko ano ba talaga yung totoo dyan. Di ba? Yun lang yan eh. Edi tapos ang problema. O, ito pa, ka-coffee ha. Huwag na kayo alis. Kilala nyo itong Attorney Mark Tolentino. May pagkamakapal din ito, ka-coffee. Teka. Eh kasi, natatandaan ninyo, ang panawagan una ng kampo ni Quiboloy, i-house arrest yan si Quiboloy. Sa bahay niya, ikulong. Napakagarbo ng bahay niyan. Hindi umabra. Ngayon, hospital arrest kasi may sakit na raw yan eh. Matanda na raw po eh, 70 plus na raw at ka-coffee. So, hindi na raw conducive. Wow. Hindi na raw po naaayon ang lugar kung nasaan siya ngayon. Itong si Quiboloy. Grabe ha. Ano yun? Porket mayaman? Porket mapera? Dapat sa bahay ikulong o dapat sa ospital nakakulong? Kulungan ba ang ospital? Kulungan ba ang bahay? Pwede. Pero mga circumstances lang yan, ka-coffee. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Itong isa sa abogado niya, itong Attorney Tolentino ba to? Mark Tolentino. Isa din to, ka-coffee eh. Sige. Pakinggan natin. Tingnan nyo kung may punto siya dito. So it's not only about the situation na init. He is already 74, 75 years old. So mag-init. One more. Sila lang isa maiwan dito. So it's not only about the situation na init. He is already 74, 75 years old. So mag-init. Kahit music, walang music. Kahit social media. Imagine kung wala kayong social media. Oh. May punto ba siya dyan? 74 na raw, 74 o 75 na. So, kumbaga, hindi siya nararapat dyan sa bilangguan. Oh, kahit music daw, walang music. Bakit? Ginawa niya yan eh. Kung hindi na ginawa yan, hindi siya magkukulong. Yun nga eh, kaya nga kulungan yan eh. Penalty yan. Pag nagkasala ka, eh kailangan mong pagdusahan. Ano yan? Porque nakakulong siya, o bigyan siya ng iPad, o bigyan siya ng iPhone, para makakinig siya ng music. Bigyan siya ng magarbong sopa, bigyan siya ng aircon, lahat ng kailangan niya. Ganon siguro ang gusto ng abogado na to. Tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So, wala social media, walang TV, kahit music man lang na really... Oh. Tinanong niya pa yung media na nag-i-interview, paano kung kayo, imagine kayo daw, mawalan kayo ng social media. Hello? Magkaiba kayo ng circumstance. Si Quiboloy may kasalanan sa batas. Yung media na nag-i-interview sa kanya, wala. Kaya malaya sila makagamit ng music. Makagamit ng kanilang mga social media accounts, ng kanilang mga gadget. Kasi magkaiba sila. Hindi mo pwedeng ikumpara si Quiboloy sa ordinaryong tao na walang kasalanan na nasa labas at malaya. Abogado to ha, ka-coffee ha, take note. Abogado yan. Attorney Mark Tolentino yung nagsasalita dyan. Religious songs. Bawal. So, tapos yan na mag-isa. At least may kausap man lang. At least yung, kasi yung kulungan nila, pag gano'n lang, mga ilang square meter, mga 6 or 7 square meter, at least pwede silang magsigawan, marinig yung boses ng kabila. Paano kung sila lang mag-isa doon? So, yun ang epekto. Wala daw kausap. O, magpasok. Pasukan ng kausap. Baka gusto si Bato. Gusto niya pasok ni Bato dyan para may kausap. Problema pa ba ng taong bahay niya na walang kausap si Quiboloy? Diyan sa detention niya? Di ba hindi? Kasi part nga yan ng penalty eh. Kapag nagkasala ka eh. Yun na ang purpose yan eh, para i-correct ka, itama ka. Para ang mga tao malaman nila kapag ikaw ay nagkamali, nagkasala ka, ito yung penalty. Pagdusahan mo yung ginawa mong kasalanan. As simple as that. Pero iba yung sinasabi nitong abogado na to ha. So it is
automatic or May chance po ba sa kasi ano? May chances ba? Oh. Kailangan isa maiwan dito. Ano sa tingin ninyo ka-coffee sa sinasabi ng abogado na to? Napakalabo. Kaya sinusulong talaga nila house arrest at hospital arrest eh. Kasi hindi conducive. Hindi nag-enjoy si Kibuloy sa detention. Aba, pati hindi naman kayo dyan. Maganda-ganda pa kayo bilang gawa dyan eh. Yung custodial center ng Philippine National Police, mas maganda pa yan. As compared ka-coffee sa ilang mga city jail. Ang itsura, di ka na undugaga sa isang maliit na kwarto, standing ovation na nga yung iba dyan, nakaupo na lang ka-coffee, nagsisiksikan. Maganda-ganda pa ang lagay ni Kibuloy dyan. Tapos ngayon, ang problema, walang music, na makakinig man lang daw ng kung ano, walang social media, malamang. That's the penalty. Iba rin ito no? Siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, please pasuyo na lang like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, please click lang subscribe dyan po sa baba at hit na rin yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Sige, ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig bukas, Lunes ka-coffee, naku marami naman po political events. Kaya antabay lang kayo, make sure na nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga political events na nangyayari po dito sa Pilipinas at sa ating mga political leaders. Alright, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!